Hindi siya patay. Nasa loob lang ng bahay. Ang kwento ni Clara, Jared at Luna, naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi? Eksaktong 3:00 ng madaling araw. At maramdaman na hindi ka nag-iisa. Paano kung ang bangungot mo hindi pala panaginip? At paano kung ang multo sa loob ng bahay hindi talaga patay? Ito ang kwento ni na Clara, Jared at Luna. Lumipat sina Clara at ang 8 taong gulang niyang anak na si Jared sa isang lumang bahay sa Barrio San Isidro. Mura ang bili, tahimik ang lugar. Pero may isang kondisyon ang dating may-ari. Huwag na huwag buksan ang lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. Siyempre, binuksan nila. Unang gabi nagising si Clara sa malakas na paghinga. Akala niya si Jared. Ngunit nang tingnan niya ang anak, mahimbing ang tulog. Ang paghinga, galing sa ilalim ng kama. Tumigil. Biglang may kumalabit sa paa niya. Walang tao. Kinabukasan, nagising si Jared na nanginginig. "Ma, may ate po sa kwarto ko," bungad niya. Nanlamig ang dugo ni Clara. "Anong itsura?" tanong niya. "Basang-basa po siya at umiiyak," sagot ni Jared. Sa dingding ng kwarto ni Jared, may basa na parang bakas ng kamay. At sa salamin, may nakasulat gamit ang tubig. "Akin ang kwartong ito." Ilang gabi ang lumipas, eksaktong 3:03 ng madaling araw, laging nagigising si Jared. Sumisigaw, hindi mapakali. Habang hawak siya ni Clara, narinig niya ang bulong sa tenga niya. "Hindi siya ang gusto ko." Unti-unting bumukas ang pintuan ng lumang kwarto. Mag-isa. Nalaman ni Clara mula sa kapitbahay. May batang nalunod sa balon sa likod ng bahay. Pangalan? Luna. At ang kwarto sa dulo ng pasilyo? Dating kwarto ni Luna. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi nalunod si Luna. Itinulak siya. 3:00 ng madaling araw, muli nagising si Clara. Tahimik. Walang hangin. Walang kuliglig. Walang aso. Nakatayo si Jared sa harap ng kama, nakaharap sa kanya. Ngunit ang mga mata, puro puti. "Ma," sabi niya, "siya ang may gusto sa'yo." Unti-unting lumingon si Jared sa likod niya. May nakatayo sa likuran ni Clara. Basang-basa. Mahaba ang buhok, nakabaluktot ang leeg, at nakangiti. Kinabukasan, walang Clara. Walang bakas ng dugo. Walang sirang gamit. Si Jared lang ang nakita. Nakaupo sa lumang kwarto. Numingiti. Sa salamin, may nakasulat. "Nahanap ko na ang papalit." 1 taon ang lumipas, may bagong pamilya na lumipat sa bahay. May isang batang babae. Unang gabi pa lang, nagising siya. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. May narinig siyang pamilyar na bulong. "Hindi ikaw ang gusto ko." At sa ilalim ng kama, may batang lalaki na nakatitig sa kanya. Puti ang mata. Numingiti. Ilang linggo pagkatapos ang batang babae, hindi na muling natulog ng mahimbing. Ang bawat gabi ay may kakaibang lamig, may mga kalusko sa dingding, at may anino sa sulok ng kwarto. Minsan, may maririnig siyang nagbubulong. "Mas mabuti kang maghanda bago magising siya sa'yo." Ang mga kapitbahay, tahimik. Sila'y natutong huwag nang lumingon sa lumang bahay sa dulo ng pasilyo. Ngunit si Clara, kahit saan siya tumakas,
naroon pa rin ang imahe ni Luna. Sa bawat mata na nakikita niya, sa bawat kwarto na pinapasok niya, tila may nakatingin na, naghihintay. At si Jared, hindi na siya tulad ng dati. Numiti siya sa kanyang ina ng may halong tuwa at kasamaan. At sa bawat gabi, unti-unti, nagiging kaakit-akit ang kanyang katahimikan. Babala sa iyo, kung magigising ka mamaya ng 3:00 ng madaling araw, huwag kang lilingon agad. Huwag kang titingin sa ilalim ng kama. Dahil baka may naghihintay na. At baka ikaw na ang susunod.